Same is true sa spiritual. Mahal, hindi natin kaya labanan ang gobyerno ng iglesia. Mapapahamak ka. Di ba? Hindi mo kaya sipain ang tinik, ikaw masasaktan. Di ba? So praise the Lord. Kaya ang utos man ng Panginoon, magkaisa, minamahal. Isang layunin. Anong isang layunin natin? Sundin mo ang kanyang kalooban. Mamaya malaman natin paano ka maging maligaya na Kristiyano, paano mo gamitin ang resources mo para ibalik sa iyo ng Diyos ang maraming beses sa balang kasulatan lahat. Kaya yan ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Una, the foremost commandment is to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Ibigin natin ang mahal na Panginoon, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Iyan ang pinakapangunahing utos. Alapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pinakapangunahing utos. Wala nang higit pa na utos. Wala nang, yan ang pinakapangunahing utos. The two greatest commandments. Dalawa yung utos yan na pinakamahalaga. Una, yun na nga, yung binasa natin. Ikalawa, love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Pag nagawa natin lahat yung dalawa na yan, ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, at ibigin mo ang kapwa mo katulad ng sarili. Pag nagawa natin yan, lahat ng utos na sunod natin. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Kaya, ang kaaway, ginugulo ang isip natin para hindi natin masunod yung kalooban, ang tunay na plano ng Diyos sa buhay natin. Ginugulo ang church, ginugulo ang gawain ng mga Panginoon. Pero bilang anak ng Diyos, you know the tactics of the devil. Alam mo natin ang gawa ng kaaway, kaya labanan natin ang kaaway. Hindi tao ang kalaban natin, kaaway. Hallelujah! Praise the Lord! Diablo, sabi natin mga pastor, ang Kristiyano po, hindi natin kalaban tao. Ang kalaban natin, masamang espiritu. Amen? Kaya, kung ang kalaban natin, hindi tao, bakit may kaaway tayong tao? Kaya yan. Ibig sabihin, dinadaya na tayo ng kaaway. Kung ang kalaban natin, Diablo, bakit may kaaway tayo na tao? Diba? Yung iba gumagawa ng sarili nilang gulo. Kasi nga ayaw magpasakop sa gobyerno. Pag sinabi ng mga pastor, Mama De, beloved children, batas ng iglesia, lahat tayo magpakabanal, sumunod sa kabanalan. Amen? Pag hindi sumusunod ng iba, natural, mayroong tinatawag na disciplinary measure. Sa Biblia nakasulat Naglagay ang Diyos ng mga opisyal sa gobyerno, sa simbahan, sa church, para ibigay ang pagdidisiplina sa lahat ng kasapi sa iglesia. Diba? Halimbawa lang. Choir member ka. Ayaw mo magpahaba ng buhok. Ayan, isa yan sa mga utos. Halimbawa lang yan. Dito sa gawain, banal ka. Pag-uwi mo sa bahay, hindi na banal ay yung kasuotan. Natural, pag nalaman ng gobyerno, bibigyan ka ng pagdisiplina. Alapakan natin malapay, no? Amen? Hindi ba ayaw sumunod? Ikaw ang gumagawa ng sarili mong gulo. Dahil hindi mo pwede labanan ang gobyerno na iglesia. Dahil yan ay tinatag ng Diyos mismo, hindi tao. Hallelujah! Praise the Lord! Nobody can fight against the church. And nobody can fight against the authority of the church. And nobody can fight against those who are in authority of the church. Nobody. If you are fighting against the church and to the people that are
put in the church, you are fighting against God. You're not fighting against people, you are fighting against God. Kaya ba natin labanan ng Diyos? Diba? Yun ang sinasabi natin na mahal. Kaya nga, we need much humility. We cannot follow the will of God unless we have extreme humility. Kung wala tayong malalim na papakumbaba, mahirapan tayo. Diba? Mahirapan tayo sumunod. Bakit? May sasawata sa atin. Alala ko nung araw ng mga bata pa kami sa pastoral house. Ang mga bagong worker pa. Siyempre, mga bagong worker, minsan ahaba ng buhok namin. Siyempre, sanlibutan tayo. Gusto natin, mga lalaki, ang haba ng buhok. Pagagalitan kami. Magpagupit kayo ng tamang gupit, hindi ganyan. Para kayo mga bilanggo. Sabi natin, beloved Mama Del, para kayo mga bilanggo, ang haba ng buhok ninyo. Yung mga suotin yung t-shirt, nakatupi pa dito. Para kayo mga sanlibutan. Iba na kayo ngayon. Huwag nyo na kalimutan nyo na yung buhay nyo dati. Iba na kayo ngayon. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Kapagagalitan kami, pero maganda. Bakit? Pag sumunod ka, magpakumbaba ka, sumunod ka, pagpapalain ka, gagamitin ka ng ating malapay noon. Ayun sumusuway, nawawala sila sa iglesia. So, sabi nga, tayo ang gumagawa ng sarili nating multo. Di ba? Pag sumusuway ka sa batas iglesia, hindi tayo sumusuway sa tao, kundi sa Diyos. Amen? Dahil tayo lahat dito dapat ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagtatrabaho. We are working out our salvation with fear and trembling. Philippians chapter 2, verse 12. Can you read? Filipos 2:12. Filipos 2, talatang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsulod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Work out, sa English, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho ninyo ay yung sariling kaligtasan na may takot at panginig. Pinamahal, kailangan natin ipagtrabaho araw-araw. Hindi tayo makakarating doon, minamahal. Wala pong eternal security sa Biblia. Now, once naligtas ka na, ligtas ka na. No, that is a lie. Yan po yung malaking kasunungalingan ng mga ibang nagtuturo. Na pag ligtas ka na. No. Kailangan ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Hallelujah! Praise the Lord! Araw-araw, kailangan natin ang habag ng Diyos. Kasi may kaaway na ginugulo tayo. Lahat tayo ginugulo. Diba? Bubulungan tayo ng kaaway. Huwag mong sundin yan. Huwag ka sumunod. Huwag ka magtapat ng ganito. Diba? Huwag ka magtapat sa pagbibigay mo. Kasi binubulsa lang yan ang iba dyan. Atinan mo? That is the work of the devil. Pero karamihan naman sa mga ganyan, mga nagko-question sa kanilang binibigay. Yung di nagbibigay. Pero yung mga nagbibigay talaga, mahal na Panginoon, walang makialam yan eh. Malapangan natin, mahal na Panginoon. Kasi malinis ang isip yan eh. Hindi nagdududa yan. Diba? Basta ako nagbigay, bahala. Basta sa Diyos ako nagbigay, hindi sa tao. Ang Diyos ang gaganti sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Yung mga maraming katanungan, naalala ko nung araw, mga bagong preacher pa kami, hindi kami makabili ng necktie. Necktie, hindi pa usang barong noon, necktie lang. Nakaano kami, nakakurbata lang kami, wala pang barong-barong noon. 1985, 86. Mga preacher kami, mga bago pa kami, hindi pa kami nagbabarong. Malapas to lang nakabarong. Asahin kami sa probinsya. Nanghiram kami ng necktie. Ako ilang taon ako nanghiram ng necktie. Hindi ako makabili.
Mayroon isang preacher, nakabili siya ng necktie, ang ganda, pula, kulay pula. Tayo siya sa pulpito. Mamaya-maya, mayroon ng chismis na dumating. Yung binibigay namin, pinambili lang ng necktie. Yung binibigay namin, pinambili lang ng necktie. Pero, sa totoo lang, yung mga mainit sa Malapino talagang kagaligayahan niya magbigay sa gawain. Pero yung mga palamig-lamig, yung palamig-lamig sa paglilingkod, yun naman na maraming reklamo. Pero hindi naman nagbibigay yun. Hindi naman natatapat yun. Pero yung mga matapat, walang pakialam yun. Basta siya tumupad sa kalooban ng ating Malapino. Di ba? Ang daming ganyan. Hindi ko na banggitin ang pangalan. Nung araw yan. Exito, apelido, Exito. Hindi ko na banggitin ang pangalan. Yung mga matagal na, siguro nakilala nyo yan. Exito. Nasave yun sa Cruzada sa Araneta, 1983. Halos kasabayan ko nasave. Ako, naging worker ako agad. Ilang buwan na ako nasave. Naging worker ako. Yun, nasave yun. Mainit yun. Grabe pa totoo niya. Talagang pinagaling siya. Grabe himala. Ang sabi natin mga pastor, kahit ilang milyon yung kagalingan mo, hindi mo kaya bayaran yan. Palapakan natin, Malapino. Amen? Yung naligtas ka, may ginamit ang Diyos, ating mga pastor and family. Ginamit. Katakot-takot na hirap. Nakarating ka sa tunay na gawain, ang pangalan mo, sinulat sa aklat ng buhay. Kahit ilang milyon, hindi mo kaya bayaran yan. Everyone say, praise the Lord. Amen? Ba? After ilang buwan na baliandalo, i-trials pa nung araw, ititry sa pastoralan. Ang ulam namin doon, araw-araw, munggo. Medyo pag may pagkain, munggo. Pag wala talaga. Munggo na isang baso, 2 balde na tubig. Palapakan natin, malapin. Yung kaldero ang laki. Pero mo isang baso lang, 2 balde. Ang daming worker eh. May lumulutang pa na ilang dahon ng malunggay, ilang dahon lang. Ganon katindi ang trials noon. Isa ka, sa sobrang kahalo ng cook. Ako minsan assign na rin ako sa cook eh. Minsan assign na ako nung araw. Pero hindi ako tagaluto. Ako ang runner. Tagabili ng bawang. Saka sibuyas. Sa kahalo, yung laman ng isda, yung tinapa, tinik na lang ang nakikita mo. Pero mo 2 balde. Isa dami lang kakain eh. Pag hindi mo sabawan ng marami, at talagang hindi lahat makakatikim. Ganun ang buhay namin. Ilang taon? Tapos after mga lumipas ang 2 taon, yan, si Father Exeter, mainit pa rin. Minsan nakabili ng baka. Lilit ang hiwa, ganun lang. Munta sa kusina, nakabaka work. Di niya alam, ilang taon yun? Puro munggo, minsan pa yun. Minsan gabi lang ang kain. Nakita niya yung baka na isang hiwa. Nagreklamo siya. Binibigay namin pala dito. Nagsalita talaga sa doon habang sa kusina. Ibinibigay namin dito, pinambibili na ng baka ng mga worker. Kinakain lang ng mga worker aming binibigay. Alam ng pusa ang kumain yan. Kung pilusupong kintuhan lang, alam naman daga ang kumain yung binibigay mo. Natural tao. Kasama yan. Ang iglesia, sabi ng Biblia, di ba, sa Malakias, dali may 10 bahagi sa kamali ng Diyos para magkaroon ng pagkain sa aking tahanan. Ang mga worker, hindi pa naman espiritu yan, may laman pa rin yan. Alapakan natin Malapino, amen? Oh. Kurutin mo ako. Mayroon ba akong laman? Mayroon. Hindi pa, ang mga worker, hindi pa espiritu. Sabi ng Panginoon,
Dali mo ikasampung bahagi para magkaroon sa aking tahanan. Hindi kakain ng mga worker, sino pa magpupure? Kung wala naman lakas, sino pa manalangin? Sino mag-ayuno? Ha? Sabi natin mga pastor, kung hindi kayo mag-ayuno, hindi kayo mag-fasting, hindi kayo gagaling. Hindi nyo maramdaman ang Holy Spirit kung walang sakripisyo ang mga pastor at ang mga manggagawa. You can never be filled with the Holy Spirit. Kikilos lamang ang Holy Spirit kasi may sakripisyo sa gawain ng ating malapay. Ayun, yun yan. Ano na kay Badix ito? Pambera. Ano nangyari sa kanya? Kawawa. Paglabas niya sa pastoral house, sa gate, nahagip siya ng jeep na kumarurot. Kasi tabi ng highway yung pastoral. Hey, yan, ganun. Sa bilyan ulit dyan. Highway yan. Wala pa yung gate na ganyan. Highway yan. Pagtawid na, pagbaba niya ng gate, nahagip siya na kumarurot na jeep. Isa lang yung sinabi niya, pambera, binibigay. Hindi na ako magbibigay. Ang ginigaway ko dito, pinambibili lang ng baka. Hindi niya alam, mas marami ang ginagastos sa gawain kisa doon sa mga pagkain. Amen? Mas marami ang fasting ng mga worker. Mas malaki yung ginagastos sa mga kuryente, sa mga krusada. Mas malaki nakalaan para doon. Ang pagkain, kakarampot lang. Malapakan natin, malapakan noon. Questionin mo pa. Kaya pag baba niya sa gate, nahagip siya ng jeep. Ikot siya, minamahal. Laki ng pasa niya dito. Ilang beses na nagpalihan, hindi gumagaling. Minamahal. Hindi siya gumaling, palala lang palala, hanggang sa siya kinuha na lang. Isa lang ang sinabi niya, ayaw ko na magbigay dahil ginagamit lang pala yan, kinakain lang pala. He didn't know the Word of God. Hindi niya alam ang Word of God. Sabi ng Biblia, my people perish for lack of knowledge. Napapahamak aking bayan sa kulang sa kaalaman. Pero pinagpala kayo, alam nyo na, dahil tinuturo ng ating mga pastor. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ingat tayo sa pagbibitiw natin ng salita. Yun ang sinasabi natin mga pastor, mag-ingat daw po tayo sa pagbibitiw. Baka magkamali ka. Baka magkamali tayo. Amen ba? Naman. Pakinggan natin palagi yung Word of God. Pakinggan natin palagi ang pangaral. Dahil ang pangaral dito sa atin ay pangaral galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Amen? Uli natin malapin. Kaya nga, sino ang karapat-dapat na tumanggap ng tunay na kayamanan? Matthew chapter 19, verse 21. Kind of read. Kaya po sa aklat ng Mateo 19:21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Pagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga duka. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen. Tinamahal, ang tunay na kayamanan wala sa lupa na sa langit. Amen? O nagtanong isang binata, sinunod ko ang mga utos. Sabi ng binata, ano pa ang kulang ko? Hala? Sinunod ko lang ang utos, sabi ng binata. Matthew 19:20, 21. Sabi niya, ano ang kulang ko pa? Sumagot ang Malapino. Sinabi sa kanya, sa 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, nagtanong kasi binata, ano pang kulang ko? Sinunod ko na. Ha? Kumbaga sa atin ngayon, dumadalo na ako, nagbibigay na ako. Nagpupuri ako. Namuhay ako ng kabanalan. Namuhay ako ng mapayapa, nakipagkapwa tao ako. Di ba? Kung mayroon akong kasama ng loob, nakipagkaroon ako ng kapayapaan. Di ba? Ginawa ko na lahat. Anong kulang ko? Anong sabi ng mahal na Panginoon?